Mga kapuso, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bumagsak na tulay sa Alcala, Cagayan. Iginit naman ng mayor ng Alcala na huwag lang daw isisi sa mga dumadaang motorista ang pagbagsak ng tulay. Mula sa probinsya ng Cagayan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Alcala, Cagayan, partikular sa May Pigatan Bridge, ay nadiskubre niya na meron pang 4 na lumang tulay sa probinsya ang dapat na i-monitor ng otoridad. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ayon kay Dizon, hindi lang overloading ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng tulay. Kung makikita nyo, maraming mga dugtungan, medyo kalawang na. At dahil dyan, talagang yung bakal na yan, pagka talagang mabigat, yan nga ang kumakapit dun sa buong bridge. Simula nang may tayo ang Pigatan Bridge noong 1980, minsan lang itong sumailalim sa retrofitting. Ayon kay Dizon, may pagkukulang sa maintenance ng tulay at dapat daw na may managot dito. Since 1980, nung natayo siya, ang unang retrofit ay 2016 lang. No, sinabi sa akin ni RD, no? At nakita ko yung budget nung 2016, 11.7 million lang. Ang liit nun. So sabi ko nga, saan napunta yun? No? Aminado sa pagkukulang ang provincial government. Sana raw nakita nila ang kondisyon ng tulay at inireport sa DPWH. Ako mismo, gobernador ng Cagayan, ay may responsibilidad dito bilang tatay ng Cagayan. Responsibilidad ko, sana nakita ko yan na kailangan na ng repair. Para naman sa alkalde ng Alcala, hindi raw dapat isisilang sa mga truck driver ang pagbagsak ng tulay. Hindi lang to simpleng kaso ng overloading na we will shift all the blame doon sa dumaan na trucks and yung mga owners ng trucks. Considering na unang-una, itong bridge na ito, ang Pigatan ay nasa Maharlika National Highway, which is the main highway and the only highway. Ayon sa DPWH, mananagot ang dapat managot sa pagbagsak ng tulay. Pero sa ngayon, wala pa sa prioridad ng ahensya ang pagsampa ng kaso laban sa mga truck driver na sangkot sa pagbagsak ng tulay. Overloaded sila eh. 'Di ba? So titignan natin lahat. No, lahat 'yan. Hindi kang isa ang may kasalanan dito. Maraming may kasalanan dito. Pero again, uunahin natin yung solusyon. Gagawa raw agad ng deter bridge sa mismong tabi ng bumagsak na tulay. Samantala, 4 na lumang tulay pang minomonitor sa probinsya. Magpapatupad ng traffic plan upang hindi sabay-sabay ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan sa tulay. Plano ng DPWH na gumawa na rin ng deter bridge sa mga lumang tulay sa Cagayan. Kinausap na rin ni Dizon ang sekretary ng DOTR sa posibilidad na isakay sa barge mula Port Irene ang mga produktong palay at mais na ibibiyahe sa Central Luzon. Chris, matapos yung inspeksyon at yung investigasyon na isinagawa ng DPWH dito sa Pigatan Bridge, ay pupwede nang alisin yung mga truck na sangkot sa pagbagsak o pag-collapse ng tulay. At ayon nga sa DPWH, Chris, ay bukas daw ay pupwede nang tanggalin yung mga truck. Tutulong ang DPWH para maalis yung mga sasakyan dito mismo sa tulay. Habang yung trader naman ay pupwede nang idiskarga o ilipat sa ibang truck itong mga sako-sakong palay na nandito nga sa truck na nahulog o truck na na-involved sa pagbagsak ng tulay. Samantala, Chris, ay dumating na rin ngayong araw yung mga heavy equipment na gagamitin para doon sa paggawa ng deter bridge dito mismo, nakatabi lamang mismo ng tulay sa bayan ng Alcala. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.